laman, tuyong suka na pagnitan, dugo'y dumaloy na naman. Agak nagarudi pa rin eh. Naman, tinikis na binata ito nang mahubad ang sala mo. Kabanalan, ibihis mo, mabuhay tulad ni Kristo. Inubad na sa katawan, damit tigil na sa laman, tuyong suka na pagnitan, dugo'y dumaloy na naman. Tinikis na binata ito nang mahubad ang sala mo. Kabanalan, ibihis mo, mabuhay tulad ni Kristo. Inubad na sa katawan, damit ikit na sa laman, tuyong suka na pagnitan, dugo'y dumaloy na naman. Tinikis na binata ito nang mahubad ang sala mo. Kabanalan, ibihis mo, mabuhay tulad ni Kristo. Inubad na sa katawan, damit ikit na sa laman, tuyong suka na pagnitan, dugo'y dumaloy na naman. Tinikis na binata ito nang mahubad ang sala mo. Kalabing-isang estasyon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Nasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinakop mo ang mundo. Ngayon, dumating na ang pinakamalupit na bahagi. Bawat salarin, ipapako sa krus. Idinipang pahaltak ng mga kawal ang mga kamay ni Jesus. Luminsad ang mga buto, saka pinakuan. Ipinako rin ang mga paa upang masuhayan sa paghihirap ang katawan niya't mga binti. Ang pupok ng martilyo ay alingaw-ngaw. May 2,000 taon na ang nakalilipas. Iyon ay siyang pasimula. At sa patuloy na pagdaraan ng mga taon, ang nakabibinging tunog na iyon ay umaabot hanggang sa atin ngayon sa mga araw na ito. Ipinako si Jesus upang tayo palayain.
buhat sa dilim ng ating pagkakasala, buhat sa kaalipinan ng ating pagkamasarili, buhat sa tanikala ng pagwawalang bahala at kakulangan ng paglingap sa ating kapwa. Panginoon, bakit mo ipinailalim ang iyong sarili sa kabuungan at kapangyarihan ng tao? At bakit hanggang sa sukdulan ng pinakamasakit, sa dilang masakit? Ipaliwanag mo sa amin, Panginoon, nang kami makaunawa. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang minumutya ay nakatala ang mga katagang ito. Isa sa mga sundalo ang umulos sa tagiliran ni Jesus na nagsugat dito at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Bumubulwak ang dugo na nagbubula sa kanyang dibdib. Ang mata ko! Tumama ang daloy ng dugo sa mga mata ko. Ang mga mata ko nagliwanag! Ang mata ko nagliwanag! Ang mga mata ko nakakikita na ako! Totoo nga! Totoo nga ikaw ang anak ng Diyos! Iwala ng langit! Nagimata sa akin ang langit! Minamahal, mga kababayan. Estasyon. Si Jesus ay namatay sa pagkapako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin ito, Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinakop mo ang mundo. Winika noon ni Jesus, walang pag-ibig na dadakila pa, gaya ng ihandog ang sariling buhay, alang-alang sa kapwa. Pinatunayan niya ngayon ang sinabi niya noon. Namatay si Jesus upang ibalik sa atin ang buhay na walang hanggan. Taglay ang karangalan bilang mga anak ng Diyos, bilang magandang larawan ng kanyang pagka-Diyos, na bumubuo ng sambayanang kanyang hinirang at itinalaga sa kanyang kalwalhatian. Panginoon, kailan pa kaya kami mamumulat sa harap ng ganito na dudumilat na katotohanan? Sa iyong pagkamatay ngayon, turuan mo kami mamatay sa aming sarili. Turuan mo kami maiwaksi
aming kasakiman. Turuan mo kaming makalimot sa aming pagwawalang bahala sa kapakanang pangmadla ng iyong mga anak. 13 estasyon. Si Jesus ay tinanggal sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinakop mo ang mundo. Kayo'y ibinabana ang katawan ni Jesus buhat sa krus. Lamog, bali-bali, puno ng sugat. Hindi natin mauubos isipin ang sakit ng kalooban ni Maria sa mga sandaling ito. Tulad din ng hindi natin natatarok ang pag-ibig ni Maria sa kaniyang anak. Ngayon ay lubos na natanto ni Maria ang kahulugan ng hula. Ang batang ito ay nakatakda para sa kaligtasan ng marami sa Israel at ang hapis tulad ng matulis na sundang ay maglalagos sa iyong puso. Iningatan ni Maria sa kanyang puso ang mga salitang ito hanggang sa dumating ang sandaling ito ng kapaitan. Muli niyang inusal ang dalangin. Ang kalooban mo po'y matupad. Bakit gawa rin mapapatawa? Habang tinatanggap niya sa kanyang kantungan ang katawang wala ng buhay ng bugtong niyang anak. At nooy, tinanggap din niya ang lahat ng tao na dahil sa kanila'y namatay ang kanyang anak. Minamahal niya si Jesus hanggang wakas. Mahal din tayo ni Maria hanggang wakas. Kahit manawari, sumaating si Maria, ating ina, sa mga sandali ng pagsubok at kalungkutan. Siya ang maging aliw ng mga nahapis at nahihirapan. Ina, itinatagubilin namin ang aming sarili sa iyo. Katulad ng pagtatagubilin namin sa aming mga kapatid, lalo na yung mga nasa kalungkutan at pinag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Sakit na walang kaparis, ang dinadita tinis. Birheng inang tumatangis sa anak habag at hapis. Kaya tayo tumatawa dito sa Birheng Maria nang makamta ng batawan at pangako niyang anak. O Diyos ko,